that this matter has reached the plenary is an understatement. This is not only a concern of timeliness, but truly a matter of public urgency whose consequences are too heavy to be ignored. Lubha na po ang pangangailangang kumprontahin at tugunan ang mga isyong pumapaloob dito. At kung hindi ito kagyat na matutugunan, we stand to lose so much more, Mr. President. Lalo na sa gitna na patuloy na tila pangungutya sa ating soberanya. Walang ibang magtatanggol at magigiit ng ating mga karapatan, kundi tayo-tayo ring mga Pilipino. Tayong mga binigyan ng boses at mandato ng ating mga kababayan upang gumawa ng mga hakbang sa ngalan ng pagprotekta sa kabuuan ng ating bansa. Ito nga po ang mismong kadahilanan kung bakit inakda ng inyong lingkod sa tulong ng mga eksperto ang Philippine Maritime Zones Bill. This representation was first filed this measure in this Congress with the most profound understanding of the significance of guarding our waters. While I claim no expertise on the matter, this was born out of an intense fire burning in my heart. Higit sa nagliliyab at nagpupuyos na galit sa tuwing lalalapastanganin ang ating mga kababayan sa ating mismong katubigan, mas matindi ang pag-aalab sa aking puso na manindigan. If you don't have power on your side, then it is better to have the law on your side. Lubos nating naintindihan na naaayon ang ating pagsasabatas ng maritime zone sa mga kapasyahang, kasunduan at iba pang legal na dokumento. Sineselyuhan lamang natin ang mga pagkilalang ito dahil sa atin naman talaga yan. Alam po nating masyadong technical lang usapin. It goes beyond the metes and bounds. Usaping legalidad at politikal ang bumabalot sa paksang ito. But it should not intimidate us from doing something and doing it quickly. Kaya po nagpapasalamat tayo sa aking kababayan na si Senator Francis Tolentino sa kanyang mabilis na pag-aksyon. We thank you for your expertise which you generously shared. Let me stress that what the experts who helped craft this measure have said, we cannot do only political steps in the same way that we cannot only take legal actions. We should do both. And we cannot do that if we do not have a strong legal basis. And the bill on the Philippine Maritime Zones is not only a good start in putting our foot down, it is hope to be the beginning of the end of all bullying. Ang Pilipinas na duyan ng magiting ay hindi kailanman yuyuko at matitinag sa anumang intimidasyon o pananakot. At kailangan natin ng solido at matibay na pundasyon na tutuntungan ng ating mga argumento, karapatan at kapangyarihan. At yan nga mismo ang layunin ng Philippine Maritime Zones Act. Let this be the legacy we will leave our countrymen. Hindi lamang para sa atin, kung hindi higit sa lahat, lalo na sa ating mga kabataang magmamana ng kung anumang ating iiwan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President, next to co-sponsor.